Welcome to Sweet Rocky, Tagalog Story. Si Mila ay 46 years old na, isang magandang byuda. Matagal nang walang karelasyon mula nung pumanaw ang kanyang asawa. 5 taon na ang nakakaraan. Sa edad niyang yun, hindi pa rin kumukupas ang kanyang ganda. Maalaga siya sa katawan, makinis, palaging nakaayos ang sarili. Tahimik ang kanyang buhay, kasama ang kanyang nag-iisang anak na si Gio. 20 anyos, isang college student. Isang linggo ng hapon, naisipan ni Gio na imbitahan ang kanyang mga kaibigan para mag-inuman sa bahay. Ma, okay lang bang mag-invite ang tropa mamaya? Dito lang sa garahe. Tanong ni Gio habang nag-aalmusal. Basta't huwag kayo maingay masyado at linisin niyo pagkatapos ha. Sagot ni Mila habang naghahain ng pagkain nila. Salamat ma, promise, kami nang bahala. Dumating ang hapon at isa-isang dumating ang tropa. Sina Alvin, Renz at Miko. Si Alvin ang pinakapilyo sa grupo. Palabiro, tuso, pero hindi naman yung bastos. Habang umiinom sa labas, napadaan si Mila papunta sa gate. Nakasuot ng simpleng duster, bagong ligo at amoy na amoy ang bango. Hindi siya nag-ayos para sa kanila, pero hindi maiwasang mapansin siya ni Alvin. Pare, ang ganda pa rin talaga ng mama mo no? Bulong ng pinata kay Gio. Tumigil ka nga dyan, nanay ko yan. Sabay tawa ni Gio. Pero halatang sanay na sa kantsaw ng barkada. Si Alvin naman, palihim na sumusulyap kay Mila tuwing lalabas ito. Ramdam niya ang kakaibang paghanga para sa ginang. Hanggang sa isang punto, nagtungo ng CR si Alvin. Sakto namang palabas si Mila mula sa kusina at may dalang baso. Alvin, ikaw pala yan. Okay lang ba kayo sa labas? Tanong ni Mila habang nakangiti. Okay naman po tita, ang saya nga po eh. Nakakahiya po talaga sa inyo. Napakabait niyo pa rin kahit ang ingay-ingay na namin. Ngumiti lang si Mila. Hay, sanay na ako sa ingay ni Gio. Basta huwag lang kayong magkalat ha. Napalakas ang loob ni Alvin. Tita, ang totoo po. Kanina ko pa po kayo tinitingnan eh. Ang ganda-ganda niyo pa rin talaga. Natigilan bigla si Mila. Tumingin sa binata na parang nagulat din. Naku Alvin, naparami ka na yata ng nainom at kung ano-ano na ang nasasabi mo. Hindi ho tita, nagsasabi lang po ako ng totoo sa inyo. Kahit dati pa po. Palagi kong binibiro si Gio pero seryoso po talaga ako. Ang ganda-ganda ninyo. Ang bait-bait pa. At ang bango-bango pa. Siguro kung hindi nyo lang anak ang barkada ko baka niligawan ko na kayo. Alvin, seryosong tono ni Mila pero hindi naman galit. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Abay napakatanda ko na. Naku tita, hindi ho no, hindi nga po halata yung edad nyo Totoo naman yung sinasabi ko po. Hindi ko po sinasadyang sabihin to pero hindi ko na rin ho kasi mapigilan. Tahimik lamang si Mila. Ilang segundong nagtama ang kanilang mga mata. Hindi siya umiwas ng tingin sa binata. Pasensya na po tita. Dagdag ni Alvin na parabang biglang nahiya. Biro na lang ho kung ayaw ninyo. Ngunit imbes na pagalitan, bahagyang umiti si Mila. Hindi naman ako galit Alvin. Naiintindihan ko. Thank you. Dahil kahit pala may edad na ako may nagagandahan pa rin sa akin. Tubango si Alvin. Opo tita. Tumalikod na si Mila pabalik sa kusina. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, lumingon siya at ngumiti ng bahagya sa binata. Isang ngiting kakaiba. Naiwan si Alvin na parang tinamaan sa dibdib. Ang simpleng ngiting yon ang nagtulak sa kanya. Na wag ituring lang na biro ang nararamdaman niya. Sa isip niya, baka sakaling makaisa. Sa labas, patuloy ang tawanan ng tropa.
Walang nakapansin sa maikling sandaling nag-iba ang ihip ng hangin sa loob ng bahay. Lumipas ang ilang araw mula nang may usapang naganap kina Alvin at Mila. Wala sa grupo ang nakapansin at walang binanggit si Alvin kahit kay Gio. Sa loob niya, hindi mawala sa isipan ang huling ngiting binitawan ni Mila sa kanya. Hindi naman galit, hindi rin yun pagkairita. Para bang may pinapahiwatig, pero hindi niya sigurado kung dapat ba niyang ituloy ang nararamdaman niya. Sabado ng hapon, muling nag-imbita ng tropa si Gio sa bahay para sa isang simpleng inuman. Panay ang tagubilin ni Mia kay Gio, tulad ng dati, walang magkakalat. Huwag kayong maingay rin ng sobra, ha? At linisin ang pinaggamitan niyo pagkatapos. Bilin pa ni Mila habang nag-aayos sa kusina. Opo ma, ako nang bahala, sagot ni Gio. Pagdating ng gabi, dumating sina Alvin, Renz at Miko. Nag-set up sila sa garahe. Nagdala ng chips at mga pulutan. Habang abalan sa tagay at kantsawa ng grupo, si Alvin ay tahimik lang sa sulok. Hindi siya ganoon kaingay ngayon. Tila ba nakikiramdam. Maya-maya ay nakita niya na lumabas si Mila saglit para ibigay ang baso at yelo sa kanila. Nakasimpleng pampahay lang ang ginang. White cotton shirt at short. Walang makeup pero fresh na fresh pa ring tingnan. Lalo siyang tumatak sa mata ni Alvin. Napakaayos ng ginang. Banayad ang pananalita at walang kaarte-arte. Salamat po tita, bati ni Renz habang kinukuha ang tray sa ginang. Nang mapansin niyang parang tahimik si Alvin, tinapik ng ginang to sa balikat. Okay ka lang Alvin? Parang hindi ka yata masyadong masaya ngayon. Tanong ni Mila. Napatingin si Alvin sa kanya at agad ngumiti. Okay lang po ako tita, medyo napagod lang siguro. Tumango si Mila. O sige, basta't huwag kayong masyadong magpupuyat ha? Pagkalipas ng ilang oras, umakyat si Gio para kumuha ng speaker sa kwarto niya. Si Alvin naman ay tumungo sa kusina para kumuha ng yelo. Nandoon si Mila, nag-aayos ng stocks na ilalagay sa ref. Nagkatinginan silang dalawa. Alvin, mahinang tawag ni Mila. Tita, tugon niya agad. Yung sinabi mo nung nakaraan, seryoso ka ba talaga doon? Diretsong tanong ni Mila, pero mahina lang ang boses. Hindi agad nakasagot si Alvin. Napatingin to sa baba na para bang nahihiya. Opo, tita. Hindi ko rin alam kung bakit pero hindi kasi kayo maalis sa isip ko eh. Tahimik lamang si Mila habang pinupunasan ng kamay niya sa tuwalya. Hindi siya tumingin agad sa binata. Pero sa tono ng boses niya, alam mong hindi siya galit. Alam mo bang hindi tama yan? Sabi ni Mila, kaibigan ka ng anak ko. Mas bata ka ng halos 2 dekada sa akin. At ako, byuda. Ayoko namang pagtawanan o husgahan ng iba. Alam ko po tita, kaya hindi rin naman po ako umaasa. Pero kasi, hindi ko kayo makita bilang nanay ng kaibigan ko. Hindi ko kayo makita na bilang babaeng may edad na. Basta ang alam ko, humahanga ko sa inyo. Doon na patingin si Mila kay Alvin. Seryoso ang mata ng binata. Halatang hindi nagbibiro at walang kayabangan. At doon medyo natigilan si Mila. Pasado 1:00 na ng madaling araw. Ano Alvin, ayos ka lang ba dyan? Kaya mo na yan. Wika ni Gio habang inaayos ang speaker papasok sa loob ng bahay. Tapos na ang inuman. Nakauwi na si Renz at Miko na sinundo ng tricycle, habang si Alvin naman ay naiwan pa sandali para tumulong sa pagliligpit ng kalat. Oo pre, ako na dito. Magpahinga ka na rin, mukhang antok na antok ka na oh. Sagot ni Alvin. Solid ka talaga pare. O paano, mauna na ako sa taas ha? Sabay kindat ni Gio at umakyat na sa kwarto niya. Pagkasara ng pinto, naiwan si Alvin sa kusina at naghugas muna ng mga pinag-inuman nila. Tahimik lamang ang paligid. Maya-maya, may narinig siyang mahinang yabag mula sa likod.
At paglingon niya, nandun si Mila. "Hindi ka pa umuwi?" Tanong nito habang may dalang tuwalya. Nakasuot ng maikling cotton short at loose na blouse. Nagpaiwan lang po ako tita. Tinulungan ko lang si Giyong magligpit." Sagot ni Alvin habang pinupunasan ang kamay niya sa basahan. "Hindi mo na kailangang gawin yan pero salamat." Malumanay ang tono ni Mila habang inaayos ang buhok niya. Nagkatinginan silang dalawa. Hindi naman matagal, pero sapat para bumilis ang tibok ng dibdib ni Alvin. Iba ang aura ni Mila ngayon. Para bang may something. Parang inaabangan ng presensya ng binata. "Gusto mo ng tubig? Kape?" Tanong ni Mila habang papunta sa ref. "Tubig po tita," sagot ni Alvin. Tahimik silang dalawa habang umupo sa maliit na mesa sa may kusina. Maya-maya si Mila ang unang nagsalita. "Hindi ko alam kung anong meron sa'yo, Alvin. Pero hindi ka rin nawawala sa isip ko nitong mga nakaraang gabi." Napatingin si Alvin sa kanya. Nagulat. "Talaga po, tita? Hindi ako dapat ganito, alam ko. Pero baka kasi ako rin. Alam mo naman, matagal-tagal na rin akong byuda. Walang asawa, tahimik palagi ang gabi." Diretsyong sabi ni Mila. "Hindi niyo kailangang magpaliwanag tita. Kahit ano pong mangyari, hindi ko kayo pipilitin. Pero gusto ko lang maramdaman na kahit ngayon lang, na akin kayo." Sagot ni Alvin na halos pabulong. Tumayo si Mila. Nilapitan si Alvin. Dahan-dahang inabot ang baso sa kamay niya at nilapag sa lamesa. "Patayin mong ilaw sabi niya ng mahina. Nag-alangan si Alvin pero sumunod. Nung dumilim na ang paligid, naiwan lang ang liwanag mula sa labas ng bintana. Mula sa anino, nakita ng binata ang dahan-dahang paglapit sa kanya ng ginang. "Sigurado ka ba? Gusto mo ko?" Bulong ni Mila. "Oo, gustong gusto ko tita." Hindi na sila nag-usap noon. Dahan-dahang lumapit at naglapat ang labi nilang dalawa. Mainit ang kanilang mga hininga. Babagal ang bawat kilos. Parang sinasadya ng panahon. Tahimik ang paligid habang pinapakinggan nila ang tibok ng kanilang puso. Naghalikan silang dalawa sa gitna ng kusina. May kaba, ngunit nandoon ang thrill. Hindi ito parang pelikula. Ito'y totoo. Dalawang taong parehong uhaw sa damdamin. Parehong may pananabik sa isa't isa. Maraan silang naglapit hanggang sa hindi na nila namalayang ang mga kamay ay gumapang na. Ang mga katawan ay nagtagpo na. Doon, sa gitna ng dilim at sa matibay na lamesang kahoy, nangyari na ang nangyari. Isang pigil na ingay ang nangyayari sa kusina. Pilit pinipigilan para walang makarinig. Malakas ang kabog ng dibdib ng dalawa habang ninanamnam ang isa't isa. Walang paglagyan ang kasabikan. Tila uhaw na uhaw, gigil na gigil sa isa't isa. At sa loob ng ilang taong walang nakasalo sa kama si Mila. Tila napunan ng isang gabing yon ang 5 taon niyang pangungulila. Napunan ng isang binata, ng kaibigan ng kanyang anak. Hindi nila alam kung saan patutungo ang lahat. Pero sa gabing yon, pareho nilang pinili ang sandaling yon. Matapos ang lahat, tahimik na nakapaupo si Mila sa tapat ni Alvin. Uminom ng tubig dahil sobrang uhaw. "Alam mo na Alvin, walang makakaalam nito Tayong dalawa lang." Tumango ang binata. "Walang ibang makakaalam tita. Ako lang. At ikaw." Tumayo si Mila at naglakad na pabalik ng kwarto. Pero bago sila mawala at maghiwalay, lumingon pa siya at isang halik ang iginawad sa binata. "Mag-iingat ka sa pag-uwi mo Iniwan niya si Alvin na tahimik pero ngiting-ngiti. Hindi man malinaw ang bukas pero ngayong gabi, isa lang ang sigurado ng binata. Daig pa niya ang nanalo sa loto. Lumipas pa ang mga araw, patuloy ang normal na daloy ng buhay
Si Alvin ay pumupunta pa rin sa bahay ni Gio tuwing may inuman o simpleng tambay. Walang nagbago sa harap ng tropa. Pero tuwing makakasilip siya kay Mila sa kusina o sa bakuran, o kahit sa saglit na paglabas ito ng pintuan, magkakatinginan silang dalawa. Maikling sulyap at maingat na mga ngiti. Sapat na yon para maalala nila ang gabing hindi nila makakalimutan. Minsan nag-inuman ulit sa bahay nila Gio. Pasado 10:00 na ng gabi. Kanya-kanyang uwi ulit ang mga tropa at si Alvin tulad ng dati, naiwan ulit para tumulong sa pagligpit. Ano pre, antok na ako. Mauna na ako Paalam ni Gio habang umaakyat sa hagdan. Sige na pre, ako nang bahala dito. Sagot ni Alvin. Pagkasara ng pinto sa taas, dahan-dahang lumabas naman si Mila mula sa likod ng bahay. Nakapambahay na cotton dress. Tahimik siyang lumapit sa mesa kung saan nagliligpit si Alvin. Nagpaiwan ka na naman. Mahinang sabi ni Mila. Oo naman. Alam ko kasing ikaw din. Alam kong gising ka pa. Tugon ni Alvin at diretso ang tingin sa mga mata ni Mila. Nagtagpo silang dalawa. Wala nang tanong. Alam nilang pareho ang nasa loob ng isa't isa. At ang masandaling yun, handang-handa na sila na muling punan ang pangangailangan ng isa't isa. Sandali. Huwag dito. Bulong ni Mila sabay turo papasok sa loob ng bahay. Tahimik silang naglakad. Parehas na maingat sa bawat hakbang. Pumasok sila sa silid ni Mila. Ang kwartong dati puro alaala ng nakaraan. Ngayon ay unti-unting pinupuno ng bagong damdamin. Sa loob ng kwarto, wala nang mga salisalita. Naghalikan na agad ang dalawa. Ang bawat haplos ay para bang may kasagutan na. Para kay Mila, si Alvin ang nagpapaalala sa kanya na babae pa rin siya. Tila ba ginising ng binata ang matagal niya ng tulog na diwa. Ilang araw na rin siyang nag-aabang kay Alvin kung kailan ulit sila magiinuman. At ngayon, sabik na sabik ang ginang. Uhaw na muling maramdaman ang presensya ng binata. Pagkatapos ng ilang sandali, pareho na silang nakahiga sa kama at magkayakap. Mila, tawag ni Alvin. Ngayon ay hindi na tita. Alam kong hindi natin alam kung saan to hahantong pero kahit papaano, gusto kong maging totoo sa'yo. Napangiti si Mila. Hindi na kailangan ng pangako, Alvin. Hindi ko kailangan ng relasyon. Pero kung gusto mo akong alagaan sa ganitong paraan, hindi ako tututol. Tahimik si Alvin. Hindi niya alam kung anong klaseng damdamin ang namamagitan sa kanila. Pero isa lang ang malinaw. Sobrang swerte niya yata. Maya-maya, bumangon si Mila at inayos ng sarili. Matulog ka na muna saglit dito. Ako nang mag-aayos sa labas. Magpahinga ka na. Mukhang napagod ka yata Tutulungan na kita, sabi ni Alvin habang bumangon rin. Bahala ka nga. Paglabas sila ng kwarto, maingat ang bawat hakbang. Bumalik sila sa kusina para linisin ang mga natirang kalat. Para bang wala lang nangyari. Parang normal lang, pero sa loob nila, masayang masaya ang dalawa. Alam nilang may binuksan silang damdamin na hindi na basta-basta maisasara. Kinabukasan, maagang umalis si Alvin na ang tanging naiisip ay napakaswerte niyang nilalang. Alam niyang hindi naman to pang matagalan, pero sapat nang natikman niya ang magandang nanay ng kaibigan niya at alam niya sa sarili niya na hindi pa ito ang huli. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Maraming salamat po sa mga nakinig. Muli po ako, ang inyong lingkod, Sweet Rocky, Tagalog Story.